Naku po, bumanat na naman po ng alanganin itong China. Ang balita pong ito ay mula po sa GMA News. Grabe to, no? Ex-Senator Tolentino pinagbawalang papasukin sa Chinese mainland, Hong Kong at Macau. Grabe po to, no? Dahil daw po yung sa pagtutulig sa dito ni ex-Senator Tolentino sa China. Bago po natin simulan to, mag-subscribe po muna kayo sa ating channel para ma-update kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Pakinggan na panoorin po natin to para malaman po natin ang saloobin ni Senator Tolentino sa pinataw na parusa sa kanya ng China. Pinatawa ng Chinese Foreign Ministry ng tinawag nitong parusa si dating Senador Francis Tolentino dahil sa inasal nito kaugnay ng mga issue na may kinalaman sa China. Pinagbawalan siyang pumasok sa Chinese mainland, Hong Kong at Macau. Tugon ni Tolentino, isa raw karangalan para sa kanya na ipagtanggol ang soberenya ng Pilipinas. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ayos! Isang araw lang matapos ang termino sa Senado ni Francis Tolentino, agad naglabas ang anunsyo ng Chinese Foreign Ministry. Bawal tumuntong ang dating senador sa Chinese mainland, sa Hong Kong at Macau. Sanction o parusa raw ito ng China kay Tolentino sa anilay egregious o napakasamang inasal nito pagdating sa mga isyong may kinalaman sa China. Well, para sa akin po, no, talagang badge of honor po yan dahil malalaman po natin talaga dito na si Senator Tolentino ay talagang tumutulig sa ginagawa po sa atin ng China. Kasi po Pilipino po siya. At para sa akin po, no, wala pong epekto to, lalo't kung hindi ka naman pupunta sa mga bansang yan, sa Hong Kong, Macau at mainland China. Hindi po kawalan po 'yan para sa atin. No, dahil pinapakita na po dito ni Senator Tolentino na talaga pong ipinaglalaban po niya ang ating karapatan, no, bilang Pilipino. Lalong-lalo na po sa issue sa West Philippine Sea, sa pananakop po ng China sa atin doon sa West Philippine Sea. Kaya sobrang kudos po dito kay Senator Tolentino dahil po talagang pumapalag po siya sa issue laban po sa China. Si Tolentino ang pangunahing sponsor at isa sa mga may akda ng naisabatas ng Philippine Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act sa Senado na nagdeklara ng soberanya at jurisdiksyon sa internal waters, territorial sea at archipelagic waters sa bansa. Alam niyo naman po, no, kaya po talagang re-react ng ganyan yung China. Ayaw po nila na tinututulan ng kanilang pananakop dyan sa buong West Philippine Sea. O sabihin natin sa buong Indo-Pacific dahil gusto po nga nila makuha lahat dyan ng mga natural na yaman dyan sa buong karagatan na yan. Pero po ang Pilipinas po talaga ay hindi po papayag na basta lang nila makuha po yung mga teritoryo na yan. Lalo po atin po yan dahil inaward po sa atin yan sa arbitral ruling. Kaya po ito pong nilathala po na batas po na to o panukala po na to ni Senator Tolentino ay inalmahan na po talaga ng China dahil alam po nila na talaga pong itong si Tolentino ay hindi po pumapahayag na gawin po nilang na makuha po ang ating sariling ating EEZ. Kasi po atin po yan legit. Tayo po ay sumusunod po sa international law. Philippine Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act sa Senado na nagdeklara ng soberanya at jurisdiksyon sa internal waters, territorial sea at archipelagic waters sa bansa. Mga batas na mariing pinalaga ng China at ilang linggo lang bago matapos ang kanyang termino, naibunyag sa pinangunahan niyang Senate investigation ang pang-espiya umano ng China sa bansa. Dagdag ng China Foreign Ministry, meron daw talagang pagbabayaran sa pananakit sa interes ng China. Aroy. Hindi naman natitinag si Tolentino sa mga ipinataw na sanctions ng China. Kapalit ng kanya raw paglaban para sa karapatan, dignidad at soberanya ng sambayan ng Pilipino. Para sa akin po, no, ang kapal ng mukha ng China na magpataw ng sanction o ng parusa. Dito po kay Senator Tolentino, sila po ang mismong lumalabag po sa international law. 'Di ba? Ang kapal ng mukha po nila, lalo po yung ginagawa po nila sa atin diyan sa ating teritoryo. Lalong-lalo na po sa Baho de Masinloc, yung pang-water cannon, pambabangga nila, lahat-lahat na po ng ginagawa nila sa ating sariling teritoryo. Maling-mali po 'yon. Sila pa yung may ganang magpataw ng parusa dito po sa kay Senator Tolentino. Grabe to. China. Hindi naman natitinag si Tolentino sa mga ipinataw na sanctions ng China. Kapalit ng kanya raw paglaban para sa karapatan, dignidad at soberanya ng sambayan ng Pilipino sa West Philippine Sea. Tama lang naman po siguro yung ginawa natin, hindi lang bilang isang senador nung panahon yon, hindi bilang isang Pilipino. It's a badge of honor. Karangalan ko pong ipagtanggol karapatan ng Pilipinas. Karangalan ko pong ipagtanggol ang interes ng mga Pilipino. Buti nga ito, 'di ba? Pumapalag, lumalaban
sa mapanakop na China. Hindi katulad po ng ibang senador dyan, di ba, hinahalikan yung pet ng China. Ganito po dapat sinusuportahan po natin dahil tayo po ay Pilipino. Kasi po pag nakuha po ng China, lalong-lalo na po ang ating mga teritoryo, ay kawawa po talaga tayo. Imbis na tayo ang makinabang, imbis na Pilipinas o Pilipino ang makinabang sa mga teritoryong yan, ay makukuha lang po ng dayuhang mananakop na yan. Dahil po ibibigay na lang na ba natin sa kanila yung mga yan? Hindi po pwedeng ganun. Dapat po tayong lumaban dahil karapatan po natin yan. Dahil atin yan. Inaward po sa atin yan. Legal. Hindi po tayo tulad ng China na nananakop ng teritoryo na may teritoryo na walang basihan na hindi naman talaga sa kanila yan. Sila po ang lumalabag sa international law at hindi po tayo. Kaya po, kudos po dito kay Senator Tolentino dahil yung sabi niya pong badge of honor pa po to, itong ginawang parusa sa kanya ng China. Dahil talagang nilalabanan niya po ang mapanakop na China. Ganyan po dapat, katulad din po ng iba po pong mga nasa gobyerno po natin, si Pangulong Bongbong Marcos, yan yung nakadapat suportahan po natin yan. Si Sec Kibo at marami pa pong iba na mga lumalaban sa mapanakop na China. Yun po ang dapat sinusuportahan po natin. Kaya maling-mali po ang ginawa na to ng China na nagpataw po ng gantong sanction o parusa dito po kay Senator Tolentino. Ng Pilipinas, karangalan ko pong ipagtanggol ang interes ng mga Pilipino. Patuloy daw niya ipaglalaban ang kung ano ang nararapat para sa bayan Yes. at titindig sa panig ng Philippine Dapat Navy, lang. Philippine Coast Guard at ng mga mangingisdang Pilipinong umaasa sa karagatan para sa kanilang kabuhayan. Tama, kasi lalong-lalo na po yung mga maliliit po natin mangingisda. Sila po ay hirap na po na makapangisda sa sariling teritoryo natin, lalo po sa Zambales. Tandaan nyo, no, lagi po silang hinaharas dyan. Wala po, yun lang po ang hanap buhay po nila, no, nung ating mga mangingisdang kababayan. Kaya kailangan po talaga tumindig po ang Pilipinas at talagang magbantay po sa ating sariling teritoryo at dumaban dyan sa mapanakop na China. Tulad po nito ng si Senator Tolentino na pumapalag po talaga at naggawa pa po talaga ng panukala para po ilaban po natin ang ating soberanya dyan sa ating EEZ sa West Philippines. Ganyan po dapat ang mga sinusuportahan natin. Bagamat siya ngayon po ay hindi na po siya senador ngayon, kumbaga parang tayo na lang siya, no? Ordinaryong mamamayan na po siya. Pero dapat po, ganito po tayo, kahit po tayo mga ordinaryong mamamayan, lalo't kung may boses po tayo lalo sa social media, ipahayag po natin sa social media na hindi po natin gusto ang ginagawa sa atin ng China. Tayo po ay Pilipino, dapat tayo ang nakikinabang sa ating EEZ, hindi po yung China. Tandaan nyo yan. At marami pa pong kabalastugan ang ginagawa ng China sa ating mismong bansa. Ang daming spy, ang daming mga illegal, mga pogo, at marami pa pong mga Chinese na pumapasok po dito. Hindi naman po lahat ng Chinese masama, no? Pero marami po talaga na mga nananamantalang mga masasamang mga dayuhang Chinese na pumapasok po sa ating bansa. Yan po dapat na mapigilan natin. Ginagawa na po lahat ni Pangulong Bongbong Marcos para po talagang masiwata lahat po ng mga illegal na mga hanap buhay na mga pesting mga illegal na Chinese na nagpupunta po sa ating bansa. Dapat po suportahan po natin yung mga ganitong mga tao na lumalaban po sa mapanakop na China. Hindi po natin dapat suportahan yung kanilang pagsakop sa atin. Kailangan po mag-isip po tayo mabuti at ilaban natin ang ating sariling atin. Ganun po dapat. Kahit bilang isang ordinaryong mamamayan, gagawin ko po yung ginawa ko na ipaglaban ang interes ng Pilipinas Tama. at panindigan ang para sa Pilipino. Kung ano man yung kaparusahang dinawad ng isang malaking bansa sa akin, ay hindi po masusupil yung aking Yes. paninindigan na ipaglaban ang interes ng ating bansa. Palakpakan po natin yan si Senator Tolentino dahil talaga pong mararamdaman po natin yung kanyang pagiging Pilipino. Ganun po dapat, no? Lalo na po sa mga nakaupo po natin mga nasa gobyerno, dapat maramdaman po natin bilang tayo po mga taxpayer po, no? Maramdaman natin na inilalaban po nila ang ating bansa o ang ating teritoryo, ang ating soberanya, ang ating EEZ dyan po sa West Philippines Sea. Dahil hindi naman po natin inaagaw yan dahil atin po talaga yan. Talaga pong inaward sa atin yan. Tayo po ang legit na nagmamay-ari ng teritoryong yan. Kaya sobrang kudos po sa lahat po ng mga lumalaban dito po sa mapanakop na China na nasa gobyerno po natin. Panindigan na ipaglaban ang interes ng ating bansa. Ayon sa DFA, bagamat may karapatan ng China na magpatupad ng ganitong mga sanksyon, ay malinaw na hindi ito nakakatulong sa pagbuo ng tiwala at pagpapabuti ng bilateral relations sa Pilipinas Tama. at China.
Para sa GMA Integrated News, Ayun lang po, no, ating pong nasaksihan ng sinabi po dito ni Senator Tolentino. Sobrang kudos po talaga dahil siya po ay talaga pong pumapalag dito po sa mapanakop na China dahil hindi po talaga maganda ang ginagawa sa atin ng China. Sana po suportahan natin yung mga nasa gobyerno po natin na talaga pong lumalaban at hindi po pumapayag na basta lang tayong ganyan-ganyanin ng China. Maging matalino po tayo dahil tutuusin po, no, tayo po yung bumoto sa kanila. Dapat po iboto po natin, iluklok po natin talaga yung talaga pong may silbi sa ating bayan. Hindi po yung nakikinabang lang dahil po, alam yun na, mahirap na lang po magsalita. Yun lang po, no, sana nagustuhan nyo ating reaction video. Huwag nyo kadilimutan na mag-subscribe para ma-update kayo kapag po naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Sa end of the week of July na po tayo mag-a-announce ng nanalo po ng cellphone sa atin, no, dito po sa ating channel dahil po nabot na po natin ng 100k subscribers. Last week of July po, tandaan nyo po, no, last week of July doon na po tayo mag-a-announce ng mananalo ng cellphone. Kaya dapat stay active, dapat nakasubscribe ka dito sa ating channel, like our video. Yun lang po, ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.